ano ko, parang hindi ko na kaya yung mga nagagawa ko. Dati, Ate Celine, sabi ko sa'yo, nagbe-bending ako. Talaga? As in, nagbe-bending ako hanggang senior high school. Ngayon, hanggang saan na lang yung kaya mong i-bend? Humihinga naman ako. Yun ang mahalaga. Hindi ko na nagagawa kasi yung mga ganun talaga. Madalas nakaupo na lang. Or yun nga, yung paglalakad kapag nagko-commute, ganyan. Pero yun na yung pinaka-exercise eh. Kaya nitong mga nakaraan, naglabas na rin yung mama ko tsaka ako ng jumping rope namin. Ay, bongga. Para kahit pa paano may iba kaming activity. Uy, maliban maganda sa yan. lakad. O kaya pwede mong itry yung mga hula hoop. Ah, Kasi yeah. nakatayo ka lang. Pero, exercise ng buong katawan. May tig 50 pa ba na hula hoop? Ganun yung mga gamit ko dati. Ang maganda daw is yung mga weighted na hula hoop. Ah. Yung meron siyang bigat. Kasi kapag wala siyang bigat, so parang meron ka lang Oo. Yung plastic, ganun yung sa akin dapat dati. yung mga So, may bibili ako niyan. Uy, Sabi nyo, yan? porket 30, hindi na kayo mag-exercise. May kasama akong coach ngayon. Si Coach Roy Albert. Dito po tayo, coach. Dito tayo. Nakakahiya. Oo, alam nyo sabi nyo, ang excuse nyo, porket may edad, Kaya pala siya 30, no, na-late. coach, hindi na daw sila mag-exercise. Nag-warm up kasi kami ni coach kanina. Early in the morning, napaka-importante ng warm-up. Kaya kasama natin si Coach Roy Albert Arduo. Hello po. Tuturuan tayo ng mga... Pero Ian, ikaw ba, kapag Oo. para hindi mahalatang trentahin? Oo, grabe ka ano yung naman, mga activities mo? I-reveal Ayun mo, kasi sabi, trentahin daw. I-reveal mo. Ano yung mga ginagawa mo para hindi magmukhang trentahin kahit trentahin na? Siyempre, exercise, regular exercise, napaka-importante niyan. Tsaka hydration. Yan, minsan kasi may ganun akong tendency. Minsan, naman ako, hydrated naman. May mga times na sumusobra sa tubig minsan. Minsan naman, wala. So, talagang dapat in moderation pa rin talaga. Pero, Ayun. kita ko kasi si broski natin, lagi na nag-gym yan. Tingnan Uy, hindi naman. Ang sikip na ng muscle, oh. Ang sikip na Kayo talaga eh. Pero dito, welcome muna natin sa bahay natin, si Coach Roy Albert Arduo. Hello po. Ating fitness coach for today. Ito, marami tayong coach. Marami kasi kaming tanong, nababanggit nila, porket 30 na daw. Kumbaga, ayaw na nilang, nakakaramdam na po sila ng mga iba't ibang pananakit ng katawan. At syempre, yun po yung age kung saan medyo busy tayo sa pag-work. Pero coach, may mga nababanggit po about dyan, sinasabing parang may kinalaman sa muscle. Ano po ba yung sarcopenia? Ang sarcopenia is isang directly na uri ng karamdaman na direkto sa edad po ng tao. So ito po yung progressive loss ng muscle mass, progressive loss ng strength. Pagkawala po siya ng muscle mass. Unti-unti kasi, based sa studies, 3 to 5% per decade yung ating muscle mass nababawasan eh. Per decade po. Opo. So, depende sa lifestyle ng tao. Kung isang tao medyo physically inactive o merong sedentary lifestyle, so pwede niya itong ma-experience in early, mas maaga eh. So, nag-start siya ng 30. Pero mas nagiging noticeably faster siya ng around 60, 70, 80. Okay. Pero nagkakaroon na rin po ng mga senyales yan kapag talagang sedentary ka, yung hindi ka gumagalaw talaga, lagi ka lang nakaupo. Yeah, meron siyang early signs eh. Ang early signs na minsan, yung mga daily activities natin na ginagawa, for example, sa bahay, yung simpleng pag-upot, pagtayo lang, siyan, nahihirapan na. Meron coach yung parang, aray ka agad. Simple pag-yuko mo, may dadaputin ka sa floor na gamit. Pagtayo mo, basta may back pain na. Ganun. Tapos umiiwas sa hagdan. Kung dati, kung dati nakakakita tayo sa hagdan ng mabilis, nakakababa tayo sa hagdan ng mabilis, kahit hindi ka nakahawak sa railings eh. Diba? Pero pag nakaka-experience na tayo ng muscle loss, pag humihina ka na, minsan umiiwas na sa hagdan eh. Minsan nakakailang steps ka pa lang, pagod ka na. Ayaw mo. So mag-elevator na lang ako, kaya mag-escalator na lang ako. Size din po ba coach yung parang madali kang hingalin pag sa mga konting bagay? Kasama rin siya. Okay. Madaling hingalin, madaling mapagod. Yung dating bagay na parang magaan lang gawin sa'yo, unti-unti nagsisimula na sa maging challenging eh. Pero coach, ano ba yung nagiging effect kung sakali pong halimbawa nga po sabi nyo, nagkakaroon ng muscle mass ang isang tao? Ano po yung epekto po nun sa katawan namin? Sobrang nakaka-apekto po ba yun sa lifestyle or sa strength namin or sa mga activities Muscle na pwede loss. po namin gawin? Yung muscle loss po. po. Ang muscle loss kasi ang muscles natin sa primary driver ng metabolism. So pag humina yung ating metabolism, mas fewer calories nang nababurn natin eh. So pwede ito mag-lead sa pag-gain ng weight. So once na nag-gain ng weight, doon na pwede nang maging obese ang isang tao.
So alam natin na kapag naging obese ng isang tao, mas marami ng risk ng mga chronic diseases na pwede mangyari. Like type 2 diabetes, mga ganon, sakit sa puso. Pero coach, meron naman kasi talagang mga tao, ang ginagawa lang nila is yung cardio. Okay lang po ba na cardio lang yung ginagawa? Parang Well, tayo to eh. No? Actually, I agree, maganda yung cardio eh. Magandang exercise ang cardio. Ang cardio kasi nakafocus siya sa pag-improve ng ating endurance, ng stamina. Nakafocus siya basically sa heart eh. Sa heart health. Pero hindi sapat yung cardio para makapag-build ng muscles. So, hindi enough ang cardio lang ang gagawin natin. So, pwede both, gawin natin both. May cardio, and then saka natin gawin strength training or yung resistance training. So, Coach, at what age nire-recommend na yung muscle mass nga po natin, mas i-improve pa natin para mabawasan, hindi po tayo ma-glid nga dun sa sarcopenia? Actually, wala namang pinipiling age. Kahit sa batang edad, pwede na mag-start ng pag-exercise eh. As early as possible, pwede. Oo, pwede siya. So, wala siyang pinipiling edad. Actually, kahit sabing 30 ka na, 40 ka na, 50 ka na, hindi pa too late eh para mag-start ng mag-build ng muscle sa magpalakas. Meron nga coach, di ba may nabanggit po kayo na 70 years old, pwede pa, Yeah, no? pwede pa. 70, 80. Basta meron ng proper guidance ng coach, pwede po. Pwede. Coach, nape-pressure na yung utak ko. Naririnig ko. Paano po ba yung mga tamang exercise? Kasi po, isa po sa mga problema namin is yung oras. Kaya po nababanggit namin ni Tini, dahil nga po sobrang busy namin, yung pinaka-way na lang namin to exercise talaga is maglakad. So, ako po as much as possible, kung kaya ko maglakad, nilalakad ko lang talaga para yun na yung form of exercise ko. Okay lang po ba yun? Halimbawa, wala kaming time. Tapos, purely walking lang yung pwede naming gawin na kaya namin. Nakaka-build din po ba yun ng mga muscle? Actually, napakaganda ng walking. Diba, tinuturo nga sa atin ni Kuya, kahit sa isang araw, maka 7 to 10,000 steps ka. So, pero kung halimbawa, wala kang time talagang mag-gym, magpunta sa gym, yung after mo mag-walking or before ka mag-walking, pwede mong samahan ng konting workout sa, kahit walang equipment, nasa bahay ka lang, mga simpleng bodyweight workout, pwede mong gawin eh. So, yung walking kasi more on cardio nga, gaya na sinabi ko, na-improve yung health natin. Pero gusto natin ma-improve yung makapag-build tayo ng muscle mass and strength. Doon natin isama yung resistance training o yung strength training na tinatawag. Okay.